Walang duda na si Kobe Bryant ang isa sa mga greatest Laker legends sa kasaysayan ng franchise. Si Karl Malone naman isa ring all-time great at nagkaroon ng short stint sa Lakers. Pero bago siya tuluyang magretiro sa paglalaro, napasok pa ito sa isang kontrobersyal na drama sa Hollywood. Ang taon ay 2004, isang taon pagkatapos mabuo ang Lakers na inaakala ng marami na isang super team. Si Karl Malone at Gary Payton ay parehong naghahangad ng championship ring. Sa panahong ito, hindi na rin maayos ang relasyon ni Kobe at Shaq, ngunit kahit na ganoon, pareho pa rin nilang gustong manalo ng championship. Pero sa kasamaang palad, hinarap nilang napakadeterminadong Detroit Piston team sa finals na tinapos sila sa loob lamang ng 5 laro. Pagkatapos nito, mas lalong naging toxic ang relasyon ni Kobe at Shaq, kaya tuluyang umalis si Shaq at lumipat sa Miami. Sa pagpasok ng 2004-2005 season, handa naman si Kobe na patunayan na kaya niyang pangunahan ng team na mag-isa. Umalis na rin si Gary Payton sa team, habang si Karl Malone naman ay nasa recovery pa mula sa knee surgery at nagdadalawang isip kung maglalaro pa ba siya o magre-retire na, kaya't nagdesisyon muna itong magpahinga sa simula ng season. Noong November 23, 2004, nangyari ang isang laro na tatatak sa isip ng mga fans. Lakers kalaban ng Milwaukee Bucks sa kanilang home court. Nasa front row si Karl Malone kasama ang anak niya at malayo naman ang upuan ni Vanessa na sa mga oras na iyon ay kausap sa telepono ang asawa ni Karl dahil magkaibigan pa sila sa mga panahong ito. Napansin ni Vanessa na mukhang naboboard ang anak ni Malone sa panonood ng laro, kaya't sinabi niya ito sa misis ni Karl. Sinuggest naman ng asawa ni Malone na tawagan ni Vanessa si Karl para papuntahin ang anak nito sa section niya, kaya't ibinigay ng asawa ni Malone ang cellphone number ni Karl at tinawagan naman ito ni Vanessa para sabihing paupuin na lang nito ang anak sa tabi niya. Dito na nagsimulang maging weird ang sitwasyon. Ayon kay Vanessa na isasalin natin sa Tagalog, sinabi ni Malone sa kanya sa telepono, "Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta dito at tumupo ka sa tabi ko at bigyan mo ako ng hug?" Hindi naman alam ni Vanessa kung paano ito sasagutin dahil ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ni Karl nang wala si Kobe sa tabi niya. Pero patuloy pa rin si Malone sa pag-push ng kanyang boundaries na sinabing, "Gusto mo ba ako?" Sumagot naman si Vanessa, "Oo, bilang kaibigan." Pero hindi pa rin tumigil si Malone sa pagtatanong at sinabing, "Marunong ka bang magtago ng sekreto?" Sa puntong ito, alam na ni Vanessa kung saan ito papunta, kaya naman sumagot ito, "Kasal na ako at sa edad mo, pwede na kitang maging dad." Pero parang hindi pa rin nakakaramdam si Malone at sinabing, "Oh, like your daddy?" Dito napuno na si Vanessa at pinatay nito ang tawag. Sa second half ng laro, pinaupo na ni Malone ang anak niya sa tabi ni Vanessa habang siya naman ay naupong mag-isa. Pagkatapos naman ng game, responsibilidad ni Vanessa na ihatid ang anak pabalik kay Karl. Dito niya napansin ang kakaibang outfit ni Malone na nakasuot ng cowboy hat at boots. Kaya tinanong niya ito kung bakit ganito ang suot niya. Sumagot naman si Malone at sinabing, "Naghahanap kasi ako ng mga young Mexican girls." At sa mga hindi nakakaalam, si Vanessa ay isang Mexican-American. Obviously, sobrang uncomfortable na ni Vanessa kaya agad siyang lumayo kay Malone. At pauwi nang makasakay na sila sa kotse, at kuminento ni Vanessa kay Kobe ang nangyari sa laro. At syempre, galit na galit si Kobe. Tumawag ito agad kay Malone at sinabihan itong wag na wag lalapit sa asawa niya. Eventually, lumabas ang kwentong ito sa publiko. At maraming nagulat dahil ang alam ng karamihan mag-best friends sina Kobe at Malone. Para kay Kobe, sobrang nasaktan ang feelings niya. Pakiramdam niya ay trinaydor siya. Ayon sa kanya, ito yung turing niyang mentor at kapatid na si Malone. At ang ganitong pangyayari ay talagang masakit at nakaka-prostrate para sa kanya. Hindi naman nakakagulat na itinanggi ni Karl Malone ang akusasyon at sinabi nitong pinapalaki lang nila ang issue. Pero sa sobrang bigat ng drama, napilitan na lang si Malone na tuluyang magretiro sa NBA. In your mind, as you see things, did Karl Malone make a pass at your wife? You know what? I know what took place.
I know what I feel like took place. Those surrounding the situation knows. We all know what happened in the situation, and but other than that, it's just water under the bridge. Man, I'm just trying to move on with it. My family and I, we're just trying to move on from it, and whatever he decides to do is what he decides to do. If Kobe don't like me today, that's Kobe Bryant's fault. It ain't mine or his problem. Yeah. I don't have a beef with nobody because I come in peace, but I do prepare for war if I have to. At yan ang kwento ng unsuccessful delivery ng The Mailman. Anong masasabi mo tungkol dito? Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.